pagkaibuti ng Diyos. Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahalambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay masaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipasigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Ibig mo ang siyang himig, biyaya mong walang hanggan, sapagkat sinabi mong hindi iiwan, kahit nasaan pa man di pababayaan. Oh, pinagpala ang buhay ko ay pinagpala, ang buhay ko ay paganda ng paganda, pagkat si Jesus ay kasama. Buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, ito ang nais niya para sa akin at sa'yo, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Ay panatilihin po natin tong nakasinde at wag natin hahayaan na yung sitwasyon natin ngayon ay yun yung pumatay sa ating mga ilaw. Amen po ba? Amen. So announcement lang po. Ayan, be involved po sa ating Night of Fire on Thursday, 7 p.m. Ito po ay on-site and online. Kung hindi po kaya on-site, pwede po tayong mag-online. And of course, prayer for the nation every Saturday, 7 a.m. at the worship center. Pero online. Ayan. Ayan. Online din po siya. Ayan. And of course, the School of Leaders 1. Ayan, nangyari na po to kagahapon. Ayan. Hello po sa mga nakasama namin at sa mga nakamiss po. Ayan. Pwede pa po tayong humabol. And this is every Saturday, 5 p.m. po. On-site and online din po. Ayan, so wag po tayong makakalimot sa ating mga gawain. And of course, meron din po tayong LFCI Kalumpit Cares dahil marami po tayong naapektuhan ng baha at ng bagyo. Ayan, alam ko po na marami sa inyo ang bukas ng puso. Hello. Ayan, upang tumulong sa ating mga kapatiran so we can share our blessing sa kanila by giving donations po.
Any amount will do, and kung kaya, kung pwede din naman po na yung mga gamit na pwede niyo po include. Ayan, meron po tayong video account and GCash number, yung mga nasa abroaders po natin dyan. Ayan, pwede po tayong makapagbigay sa maraming kaparaanan. Amen po. At mamaya din po ay meron po tayong JPEG, hindi po tayo magpapatinag dahil alam ko po na pagod ang mga beshi ko. Kaya ang team po natin ay bakit pagod ang beshi ko. So sa mga young working youth po dyan na gustong ma-release ang kanilang mga stress, ayan, join us later po at 3 p.m. sa Taza Cafe Rooftop. Diyan lang po yun sa kabila, sa iba po, bandang kila Jalin. Ayan, and meron din pong youth, mamaya 3 p.m. din daw po. To be announced po ang kanilang play. So sa mga kabataan po, meron po kayong ganap later. Ayan, and this September, 90 Days Fire Challenge. Ayan, mamaya po ay i-explain ni Pastor John ng mas maganda at mas maayos po yung ating 90 Days Challenge na mangyayari po sa September. Ayan, so wala na po bang nakalimutan? Wala na po bang ihabol? Ayan, and now po, it's love offering time. Ayan, ito po, yung ay mula sa, eto po, share ko lang po yung verse from Mark 12:17. Sabi po dito, well then, Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. His reply completely amazed them. Ayan, so alam naman natin na kung ano ang para sa atin at kung ano ang para sa Panginoon. Kaya wag natin kakaligtaan o wag natin kakalimutan, hindi rason na keso binaha kami, dapat kami muna bago makapagbigay or bago si Lord. Hindi po rason yung sitwasyon natin dahil lahat po ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya karapat dapat lamang po na ibalik natin kung ano yung belong to God, kung ano yung karapat dapat na para sa Kanya. Kaya let's give our offering. Ayan po. Ito po. Ayan, sige po, kakanda po. Asa yung kanta? Sige po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Panginoon, upang tayo'y bigyan, magbigay tayo sa Panginoon. Sige po, magbigay na po kayo sa Panginoon. At kami po'y nakapagbigay na. Ayan, sige po, let us stretch our hands sa ating mga offering. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, sa mga buhay, Lord, na patuloy na tapat at patuloy na nagtitiwala sa iyo, Lord. Kaya they are giving their offering to you and thanks, Lord, patuloy na ikaw yung inuuna nila dahil sa mga sitwasyon na to, Lord, ay hindi ito hadlang upang makapagbigay sa iyo. Kundi ito yung rason, Lord, kung bakit kami nagbibigay sa iyo. Dahil sa kabutihan mo at patuloy, Lord, na pagmamahal sa bawat isa. Kaya ikaw na din, Lord, yung magpala. Ikaw, Lord, yung patuloy na mag-ibig sa amin, Lord, ng lahat ng pangangailangan namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Kaya purihin ka, dakilain ka, sambahin
magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napagpapuri namin Diyos.
in our worries, in our pain, be praised. The air is also the blood of the plants, the God of the valleys. Thank you, Jesus, O God. So pag nagibigay ng kabagay ng Diyos, itumanggap ka ng pagpapala, ibigay faith, kagalingan, at provision. Just mention it right now in your words. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord, for the provision. Thank you, Lord, for the strength. Sa pagod namin mga katawan, sa hindi ng mga pagbaha, ang pagmilinis, you are still our strength, O God. Yung lang namin na patunayan na hindi kami naghina dahil meron kami kalakasan ng nagaling sa iyo. Sa panahon na parang kulang, Lord, nakita namin na hindi kami mahirap dahil merong Diyos na nagprovide at higit pa sa amin inaasahan at iniisip ko. Use people around us to provide for all us, for all our needs. Sa gitna man ng pain, sa gitna man ng mga worries and sufferings, O God, hindi ang kapalat kami patuloy ng palakasin, pagalain at pangakuan, Panginoon. When you are always there for us, hindi ka mag-iiwan, Panginoon, hindi ka kami bibitawan. Especially in the time of fire, especially in the time of floods, O God, especially in the hardest times, Lord, you're always there. You are carrying us, O God. Thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, God. Hallelujah. Sige pa, pakatawag po natin ng Panginoon for His goodness. Wow. Sino po ang binaha? Magsabi nga yan. Sino po ang nabahala? Magsabi nga yan. Yan, kung kayo may nabahala. Pero sigurado, dapat tayo ay napakhala, di ba? Dahil yung napakhala ng God na nandiyan, even in the middle of the floods. Kaya nga, katulad sinasabi natin din, the best time that we can really hear God. Yeah, that God is our sustainer, our healer. Amen. Okay, so settle down. Maraming salamat po sa lugar nito. Last Sunday nga ay tayo ay hirapan maghanap ng lugar. Salamat nakapagtagbo tayo ng lugar. Pero ngayon po hindi siya available. So praise the Lord. Ngayon walang bahanan po. At salamat sa Reyes family at sa CCCA. Palapakan nga po natin ang Reyes family at CCCA for providing us the place. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang provision na lugar nito. Yan. Sige, palapak tayo sa Panginoon. Hello. Okay. Nagwala kasi nga PowerPoint. So once again, mamaya siguro kukuha tayong second offering. Dahil nga po, meron po tayong, wala tayo. To take care, syempre po, alam natin lahat tayo binaha, pero we can be a blessing still to others kahit na binaha tayo para tulungan din yung mga nabaha. Maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa mga naranasan na baha. Ayan, so I think all of us ay dumaan dyan, maliban laki mega. Sabi nilang bigyan lang daw ang walang baha. Out of 20 ng barangays, yung Kalumpit, kasi pinag-usapan, ano ba yung isang barangay na hindi binaha? Pero natin sa Katalangan din binaha, ang Malolos, talagang surprisingly, daming binaha, di ba?
at praise God, tayo nakalagpas na at nanatiling pinagpala pa rin. Amen? Sino po sa inyo meron ng grocery store sa bahay nila? Dahil marami na pinibita. Kami po ay baka gusto nyo bumili sa amin yung dilata. So, ang team natin for this month, ano natabang? Ayan, is to keep the flame burning. Ayan, so, parang sabi natin, parang out of the topic yata tayo, parang hindi tayo naka-segue sa sitwasyon. In fact, if you will realize, this is the best time, napapatunayan nga natin na tayo po ay nasa Panginoon, nag-aapoy pa rin, no matter what. Kasi the best time for us to prove our love for God and our commitment to our God is in the hardest times, not in the good times. Tama po ba? Diba, parang katulad sinabi ko kanina, ang ating relasyon sa Diyos parang kasal lang yan, parang mag-asawa lang. Diba, sa mag-asawa, yan, sino sa mga may asawa, taas ang kamay. Diba, may binatawang tayo sumpa, diba? Ibigin kita, mamahalin kita, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Yan. So, may commitment tayo na tayo magbabahalan, hindi na sa masayang panahon, hindi na sa honeymoon stage, kundi mas lalong kailangan ngayon sa panahon na may problema, sa panahon na hindi maganda sitwasyon. Especially in our worst time. So, I do hope na maintindihan natin yung ating mga sinasabi dahil nga yan, medyo tayo. So ang ating theme verse for this month is, remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Kanina, ipinalabarin natin sa first service na yung utos na to ay hindi ganun kadaling utos. We're talking about the physical fire in the Bible, pero alam natin, it has so much parallelism sa ating spiritual life. Pero sa physical pa lang, alam natin hindi ganun kadali ang mag-maintain ng apoy ng perpetually sa kapatid ng Diyos. Mag-aapoy ang altar, tapos kapag nag-apoy yun, galing sa Diyos, ang bilin ng Diyos sa kanila, dapat manatiling may apoy sa altar. Hello? Kaya nga, the more I realize na dapat yung altar natin, dapat laging merong every Sunday, kahit hindi natin nakakasawa, dapat ginagawa. Hello? Maraming bagay sa buhay natin na nakakasawa pero dapat natin gawin. Sino sa inyo ang nagsasawang kumain? Nagreklamo ba sa inyo na, ano ba naman yan? Kabe-breakfast ko lang kahapon, magbe-breakfast na naman ako. O sino sa inyo ang nagsawa na maligo? Ano ba naman yan? Naligo na ako eh. Maliligo na naman ako. So, di ba? Kahit na nakakasawa, pero dapat ginagawa. Lalo higit sa lahat sa Panginoon. Hindi mo sabihin, ano ba yan? Kadi-devotion ko lang kahapon, magdi-devotion na naman ako. Ano ba yan? Sunday ng last week eh. Sunday na naman, magsisimba na naman ako. So, everything should be done regularly on a daily basis. At yun din ang ginawa sa kanila ng Panginoon na they must keep the flame burning at the altar. At katulad ng sinabi ko kanina, it was kept, yung altar na siniliban ng Diyos sa kanilang panahon ay nagtagal ng 800 years. Wow! 800 plus years. Kaya lang namatay yun nung sila sinakop na ng Babylonia. Sinira yung altar ng Israel. So, namatay yung altar. At ngayon sa panahon natin ito, merong record-breaking na apoy sa isang cabin, sa isang bahay, sa isang bundok, parang bakasyon na lang sa pamilya, Baldwin family. 200 years magmula nung sinindahan yung fireplace nila, ngayon may apoy pa rin. The family made it a commitment na isusustain nila apoy. Hanggang ngayon, ito ay mayroon pa rin. So, kung nagawa nila yon, ay dapat lalo sa atin. Eh di ba ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano, if there's one thing that we can easily give up, katulad na itong utos na to, di ba? Ano mas madali? Yung
i-give up na lang nila yung apoy, tapos tumigil na sila, o i-sustain nila yung apoy para manatiling nakasinti yun. Di ba mas madaling tumigil, di ba? Sa Christian life, di ba, mas madaling mag-backslide ka na lang eh. Sa unang tingin, di ba, parang mas madaling, huwag na ka magbasa ng Bible, huwag na ka umatid ng church, huwag na nga akong lumapit sa Panginoon, mas madali yun. Kaya dito na ako sa bahay, total, may dahilan. Pero hindi, di ba? Kailangan alam natin mas mahirap ang malayo sa Panginoon at hindi mawala yung apoy. So, I just want us to dive into that thought as we read this verse for this morning, sharing 2 Timothy 1:6. For this reason, I remind you to fan into flame, paypayan, the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Last Saturday, when we have our all workers conference na marami na kami, dahil nga understandable pero commendable yung mga lumangoy at talagang sinungang bagyo para makadalo sa ating gawain dun sa Giginto. Itong sermon ni Bishop sa last part, to guard the flame, to fan into flame, yung apoy na meron tayo. Kasi nga, alam natin na napakadaling mawala ang apoy na meron ang isang Kristiyano. So let's pray. Father God, salamat sa umagang ito. I pray that we will be reminded once again to keep the flame burning in our hearts. Nawa ay patuloy kaming ma-challenge na ang buhay Kristiyano, masayang ang tunay pero hindi madali. Maraming challenges. Even in these times na naranasan namin pagbaha, maraming sitwasyon, maraming dumaan sa mga pagsubok. Pero alam po namin, your grace can sustain us. Your grace can, even in our weaknesses, your strength will be made perfect. Kaya sa umagang ito, patuloy po kami matuto sa ibang salita for this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ayan. Ako po tumatayo sa inyong harapan actually by the grace of God kasi na talagang sabi ko nga kanina kung merong maraming dahilan para huminto, merong maraming dahilan para hindi maging masaya, isa na ako doon. Talagang I've expressed a lot yung gusto ko ang matin mamaya doon sa kaya lang ako makakadala ako. Pagod na pagod talaga ako. Lalo sa mga nakarang the last 2 weeks, alam naman natin yung mga nangyari sa amin. Kay Pastor Maricel talagang I have reason to complain and all that kasi imagine this oras ng gabi gigising ka para supportan si Pastor Maricel and all that which is not me. I mean hindi naman ako naging caregiver in my life. Ako yung sanay ako yung nilalatagan. I mean dahil na syempre si Pastor Maricel, she's the one parang hindi ko na siya katulong pero kumbaga without her I'm helpless somehow. Panchan all that. Pero ngayon, alam natin na yung sitwasyon, parang most of that ay salamat sa mga pamilya niya na tumutulong sa akin. Pero kapag kami dalawa lang talagang, pero hindi ka pwede magreklamo kasi kami sinumpaan niya, di ba? For better or for worse, for sickness and in health, hindi tayo mag-iwanan. So kaya nga, isang good takeaway ko sa aming sitwasyon ay I'm living on the other part of the commitment. Yung for worse, for sickness. Diba? So, kasi hindi mo mararamdaman yung commitment mo kung doon ka lang sa good, diba? Kung doon ka lang sa magandang side of the covenant. Kaya sa mga mag-asawa, make sure that you're ready for those situation. Amen? Kaya, yun nga. So, anyway, as a Christian, marami tayong dahilan. Kumbaga kung maglalatagan, kaya nga sa totoo lang, minsan nakakatawa maglalatagan tayo ng baha at mga bills natin sa Meralco. Pero minsan nakakalimutan natin yung other side of the coin, which is to thank God no matter what. Diba sabi ng 1 Thessalonians, in everything, give thanks sa lahat ng kalagayan. Sino-sino po salamat dahil binaha kayo. Nagreklamo, bahari pa, di ba? Pero yung binaha, palagay wala, di ba? Pero yung sabi ni Lord, magpasalamat ka kahit binaha ka eh. Hello? Di ba ano ang good side ng binaha? Maraming relief, di ba? Di ba dami na naman ng supply? Di ba dito bumaba po si Senator Reyes Ontiveros, Di ba kaya minsan naingit kami, buti pa yung kasi kaya nga huwag tayo magbibilangan kasi maingit ka doon sa mga binigyan ng iba, kahon-kahon, kami plastic lang Pero salamat pa rin, marami pa rin naman yun. So alam natin na isa yan sa although ayaw natin ng baha, pero wala tayong magagawa nandyan yan. So we'd rather thank God
for all the things na katulad ng sinasabi ko nga kanina, minsan may mga sugat sa buhay natin na maaaring ang purpose is to heal us actually. Hello? Anong purpose ng baha sa atin? To heal us of our discontentment, di ba? Makukontento ka dahil talaga to heal us of our impatience. Diba? Ibig sabihin, may mga sugat sa buhay natin na kapag hindi natin tinama ang isip natin, sugat ang dating doon. Pero kung itatama ang isip doon, sugat pala yun na meron dahilan para alisin yung mga dapat alisin, para ituro tayo sa tamang pananaw sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kailan mo ma-apply yung magpasalamat sa lahat ng panahon? Siyempre sa mga hindi magandang panahon. Kasi sa magandang panahon, automatic na yan given na yan magpasalamat ka kapag may blessing ka. Pero kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sabi nga ni Ate Janice, sinabi natin kanina, that one of the highest form of worship, of praise, is to praise God even in pain, even in your worries. When you turn your worries into worship. And everyone say, Amen. So fan into flame. So 5 bagay, how can we fan into flame the things that God has given in us para yung ating Christian life ay sa kabila ng mga hamon mananatili pa rin. Kasi talagang whether you like it or not, pinangako na ni Lord yan. In this world, magkakaproblema ka talaga. Ang term pa nga ni Jesus tribulation. Ang sabi pa nga ng Panginoon ay talagang sa uling panahon, sasama ang mundo. Mas maging mahirap. So, welcome to realities. Welcome to life. So, 5 bagay lang to. Number 1, flee away from 5 killers around you. How will you fan into flame? Number 1 natin gagawin ay iwasan natin yung mga bagay na mag-aalis ng ating apoy. Mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Kaya nga, isa yun sa ating babantayan talaga, katulad sinabi ko kanina, ang pamumuhay ng Kristiyano as God instructed in the Israelites na panatili niyo apoy sa altar at ang ibig sabihin may magbabantay, ang ibig sabihin na isusustain, dapat tamang kahoy, dapat tamang temperature, dapat malinis yung paligid, ang dami lang instruction. So ibig sabihin hindi ganun talaga kadali. Masayang tunay ang buhay Kristiyano, pero hindi ganun kadali. Tama po ba? Diba? Kasi kung kadali, wala magreklamo sa atin. Hindi natin na-overcome ang complaining. Kaya nga, lagi natin sinasabi, complain, you will remain. Praise, and you will be raised. Amen? So, mas tamang attitude ang ating palaganapin. So, flee away from fire killers. Ano ba yung sinabi ni Pablo kay Timothy? Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. So, meaning to say, when Paul says, fan into flame, the gift that God has given you, yung part na ito ay para sa iyo. Yung apoy na binigay ng Diyos, sa atin na yan, at pinag-aralan namin kanina sa first service, you can listen back to that, yung trabaho na para manatili yon nasa iyo na. Kaya nga sabi ni Pablo, paypayan mo, nakatulad ng ginagawa ni Mega, pinapaypayan yung sarili niya. Diba? Paypayan mo yung apoy, huwag sabihin, huwag mong hayaang mamatay. Ikaw mag-e-effort. Kaya salamat sa inyo na maaaring nahirapan pa rin tayo sa pagpunta, pero that's an effort. And you know what? Every effort that you exerted for the Lord knows. The Lord sees. Amen po ba? Di ba? Kaya nga yung effort mo na pagbibigay ng tubig sa likod ng Diyos, yung effort mo na sabi ni Pablo na, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of our Lord, knowing as much as you know that our labor, no matter how small, no matter how big, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Tama po ba? Di ba, katulad ng nagagawa ko example one time, nung nagkaroon ng graduation sa CCCA, mayroong mga awards ang lahat ng performances. Best in attendance, best in activities, meron bang best in smile? Siguro si Desi kapag may best in smile, no? Ibig sabihin lahat meron award. Could it be that ganun din sa langit? Dahil may awarding night di ba may awarding sa langit? We were not aware of it, but hey, be reminded, there will be a awarding night in heaven. May awarding time.
sa mga may best in attendance. Diba? Sa mga best in faithfulness, kahit ano mangyari, nandyan. Hello. So ito ngayon kung sa natural level alam natin na nire-rewardan, sabi ko nga maaring I can understand people who were nahirapan sa panahon ng baha, pero for sure God will commend those who tried hard. Ako, nangyari kay Derek, I did my best. Last Sunday, may kasal ako for the first time in my life. Ako hindi nakarating sa kasal na dapat ako magkakasal. Grabe, dahil sa kanda mo gagawin, binaha. Kaya salamat sa nag-rescue sa akin, kaya lang we did our best. Pero baha talaga sa San Simon, baha sa Quezon Road, pati truck umatras. Pero we did our best, at least pinalam ko sa couple, tsaka buti na lang doon si Pastor JR, at least siya na yung nag-represent sa akin. Pero alam natin at least mas maganda yung nag-try ka, pero nag-fail ka, pero hindi ka man lang nag-try. Hello. Di ba mas commendable, kaya kasi direct kahit dahil nag-try hanggang ngayon naramdaman pa rin yung kanyang ginawa. Amen, di ba? Meron kang alam mo naman may ginawa. So, meron kang fire killers sa ating buhay para iwasan natin. So, flee away from that, iwasan natin. Kaya nga, isang bagay talaga, di ba, sinabi ng Bible yan kung meron kang isang iwasan yung magreklamo, yung talagang super reklamo, lahat na nireklamo mo, sabi ng Bible, Philippians, do everything without grumbling. And sabi ng Bible, God will reward you. Sinabi mismo ng Philippians yan na yung mga hindi nagreklamo sa lahat ng bagay, sigurado the Lord will notice. As compared niya sa mga irereklamo mo lahat. Diba? So, of course, lahat tayo nagreklamo, katulad sinabi ko nga kanina, isa ako sa parababay maraming dahilan at talagang there are times na ako'y nagrereklamo rin. Pero nagugulat napapalala ko, Lord, no. I should not complain. Dahil nga, I should do this out of love. I should do this with the assurance that still God is my strength. Siya pa rin ang aking kalakasan. And everyone say, Amen. 1 Timothy 6:11, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance. So inulit lang uli ni Pablo yung sabi niya kay Timothy. So meron tayong pag-iwas. Sa lesson namin kanina, merong dalawang bagay na talagang papatay ng apoy ng Kristiyano. Sa altar, sabi ng Bible, hindi ko nasama rito, ang instruction, alisin ang mga abo doon sa apoy. Di ba? Pag tayo nagsisiga, pag merong fireplace, may mga abo yan, para manatili ang apoy, isa sa gagawin ng para masustain yung apoy, aalisin yung mga abo. Kasi makakapatay yun, di ba? It will choke yung oxygen, makakasikip lang. So, sabihin sa ating buhay, may mga abo na talaga. Ang representation ng abo sa atin ay mga dumi ng buhay natin, mga hindi naman talaga kailangan, mga bagay na wala dapat sa sistema natin. So, ang instruction ng Diyos, alisin yan. Hindi makakatulong. So, ang abo rin ay maaari yung mga karanasan natin na talagang we offer to God, pero naging abo na yon at sabi ng Bible, huwag naman natin sa atin yan. Ibig sabihin, may mga bagay sa atin na yung sakit na nakaraan, i-move on na natin. I-give up na, huwag na natin panatilin sa ating buhay. Sino sa inyo yung minsan kapag meron kayong mga karanasan na naalala umiiyak pa kayo? Of course, nag-senti kayo, pero minsan alam natin na hindi nakakatulong yun, di ba? May mga bagay sa buhay natin na we need to move on. Sabi mo sa katabi mo, move on na kapatid. Yan. So yung abo ay maaari din yung mga karanasan sa ating natin maganda. Yung nanatili kayong noong nakaraan, ang dami natin karanasan sa Diyos, sa magaganda, talagang naranasan ko na yan, nag-aral na ako yan, ganyan-ganyan, kaya pag may bago, ayaw nyo na, kasi alam nyo na Pero alam niyo po ba na kung meron isang bagay na ikakabagal talaga mga Kristiyano ay yung maisip nila na they have arrived at wala na silang dapat malaman. Kaya we are offering ways for us to grow. May SOL1 tayo, meron tayong mamaya, ipaliwanag natin 90 days of fire challenge. Na ang purpose, i-challenge ka muli
na hey, habang nandito tayo, you will never stop growing. The moment you stop growing, that's the moment you will start dying. That's the moment you will start downgrading. Pero ang lagi natin sinasabi, ang ating buhay ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Ba't sa spiritual hindi natin gawin yun? Yun ang dapat lalong gumanda eh. Yun naman ang natili eh. Sabi nga natin, yung mga bagay sa mundo, dito lang yan eh. Pero yung may eternal impact, panghabang buhay, yun ang mga eternal things na dapat natin pinagtutunan ng pansin. And everyone say, Amen. So, number 1, ashes. Pangalawa, yung hindi mo paglalagay ng mga kahoy. Nung tamang kahoy. Binagkaralan namin kami yan. That will kill the fire. Kapag hindi mo nilagyan ng tamang kahoy, yung ating mga ating commitment sa so to speak. Kaya nga, reminders about isa, lalo sa gagawin nating 90 days, this is to remind our commitment to our God. Hindi ito yung panahon na ikaw ay hinto o mag-backslide. Ito yung panahon na magbabalik loob tayo sa Diyos, yung natin ginagawa ay gawin natin muli at gawin natin mas mabuti. Dahil nga, for the fire to be sustained on our life, dapat ito ay sinususugan ng gatong. At ang gatong sa buhay natin ay yung ating buhay, araw-araw, pagkatalaga, na dapat ay lagi natin ginagawa. Katulad ng sinabi ko, talagang kahit ako, I experienced that. The moment you stop on a commitment, especially in serving God, talaga alam natin nawawala. Isang halimbawa ko nga dyan, yung Bible study o cell group. The moment na huminto kayo, once, ano nangyari? Napapangalawahan, napapangatluhan, hanggang sa mawala na. Kaya ako meron akong cell group talagang kahit na walang matindi, binubusan ko pa rin. Kaya, pero siguro mag-adjust lang ako para ma-sustain. Kasi sabi nga, kapag may hindi nag-work, ika lang mag-adjust ka. Pero the point is, I should not give up. Kaya nga minsan, Bible study kami, dalawa lang kami. Isa lang kausap ko. Di ba pa nga sa isang time, ako lang mag-isa. Kausap ko sarili ko. Diba? Kaya ginagawa ko, binubusan ko yung Zoom, dalawa kami. dalawang laptop ang binubusan ko. Para at least may kausap ko kunyari. Anyway, so, kasi alam ko na the moment I stop, talagang ako din mawawala ng gana eh. So look back at our commitments. Ano ba yung namatay na? Baka kailangan lang nagisingin. Kasi ang pangako ng Panginoon, kahit naandap-andap na lang yung apoy mo, hindi niya papatayin. Kahit na parang konti na lang. Di ba meron akong sermon dati, the last leaf, naalala niyo yung naalala niyo yung kay Joseph the Dreamer, yung animation version. Di ba nag-alaga siya ng sangalaman na isang dahon na lang natira, pinagtiyagaan niya hanggang sa nabuhay muli. So I'm looking at that to any person, to anyone here right now. I'm still believing na meron pa niyang apoy at hindi papatayin ng Diyos yan. Kailangan lang natin siguro konting buhay lang. And everyone say, so number 1, flee from all fire killers. It's iba-iba yan, mga tukso, mga struggles. Kaya nga, doon sa ating challenge na gagawin, isa sa gusto ko include yan, ano ang fire killer sa buhay mo that you want to overcome? Of course, you can open up to somebody, but pwedeng sa'yo lang, bisyo, diba? Yung mga overcome. Pero for 90 days, at least, you will try na labanan. Pag nagtagumpay ka, it's your victory, diba? Parang, di ba, uso-uso yung mga challenge na kapag nagawa mo, hindi naman sila natulungan mo eh. Ikaw natulungan mo, sarili mo. Number 2, look for the fire. Una, avoid or flee away from fire killers. Pangalawa, of course, look for the fire. Kung gusto mo manatili sa apoy, maghanap ka ng apoy. Amen? Amen po ba? So, basahin po natin, wala yata yung text. Yan, Hebrews 10, 19 to 25. Alam natin yung 24, 25 dito, pero basahin natin context. Therefore, brothers and sisters, since we have the confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, opened for us through the curtain
that is His body, yung mamaya gagawin natin yan. And since we have a great priest over the house of God, wow, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly in the hope we profess. So, ang unang lugar ng fire, sa Diyos mismo, sa presence of God. So, kung meron tayong hindi lalayon talaga sa buhay natin, ang Diyos. Amen po ba? Kaya kanina, ano ang karanasan niyo sa baha? Nabahala o nabathala? Hello? Di ba? Ikaw ba yung nag-alala? O alam mo nakasama mo ang Diyos? Pinangako ng Diyos na lumakad ka man sa tubig, maingatan ka. Amen? Sino sa inyo yung tubig ay stagnant, katulad sa amin? Kaya may biyayaan Diyos sa amin. Although one time nagbota ako dahil may relief natadya ko yung tubig sa amin. At least kahit hindi lalagpas sa bota ko. So naglakad ako sa bota ng safe na safe na pa ako. Maya-maya, may mga sasakyan na wala pa kundangan. na umanda, talagang kung hindi lang ako Kristyano, baka nagmura ako. Imagine, naglalakad ako. Wala tang tubig, yung tubig sa bota, pumasok ka lahat. Kaya, ganun din, naglalakad ako sa bota na may tubig pa rin, may tubig na sa loob. Anyway, the point is, may pangako ang Diyos, ingatan tayo. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa bigising, yung kalapitan ng Diyos para sa kabutihan natin yan At yan ang kalalapit sa Diyos. Both in good times and bad times. In bad times, dahil alam natin, yung ating pangit na kalagayan, gaganda rin yan. Bubuti din yan dahil kasama mo ang Diyos. In good times, kaya nga mabuti ang buhay mo dahil din sa Diyos. So, kaya yun ang context na sinasabi, magpapasalamat ka sa Diyos sa anumang kalagayan. Dahil kung pangit yan, hindi mananatili yan. This too shall pass. Sabi ko nga sa comment ko nung makalubulus na baha. Diba? Kung magbuti naman, kaya nga mabuti dahil sa Diyos. We recognize that God is the source of all good things, sabi ng Bible. And everyone say? So, you look for the fire. Pinag-aralan natin in the past that fire is the presence of God, the power of God, the protection of God, the purity of God, and even the provision of God. So we look for God, especially in hard times. Doon natin mas mararanasan. Kung merong biyaya ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok, ay ang katotohanan na nandyan siya lalo. Ang sabi ng Bible, mas malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Mas malapit ang Diyos sa mga nababagabag ang kalooban. So we might as well enjoy that privilege that God is nearer to those who are downtrodden or those who need Him. And everyone say, Amen. So una, ang presensya ng Diyos. Pangalawa, let us hold, for He who promises faithful. And then 24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So una ang Diyos, pangalawa, yung fellowship, yung church. That's why we try to exist even in hard times as a church. Talagang sabi nga ni Derek, nung magmula nung nadinig ko, Derek, yun talaga ako as a pastor, parang it's my responsibility to always show up, Sunday in, Sunday out, no matter what. Kahit na mahati ang daigdig, kailangan magkaroon tayong gawain. Kaya nung Sunday talagang taranta kami, imagine, busy kami from Giginto, going back to Kalumpit, wala akong inisip kung saan tayo magagawain tomorrow. Kasi baha sa church, baha rito, tapos lahat ng lugar na pwede natin puntahan along MacArthur Highway ay hindi na available.
Tapos nga, buti nakatagpo tayo ng isang lugar dyan sa Sukol na kinabukasan, sinara na nila. Dahil binahan na rin pala. Kaya by the grace of God, natuloy tayo. Pero kung most likely, meron tayong online, pero ibig sabihin, hindi dapat huminto ang gawain. Amen? Maraming pwede mag-reschedule, pero something na sabi ng Bible, huwag natin pababayaan. Dahil alam natin, lahat, kung meron tayong isang dapat magpa-excite sa atin sa mga naranasan natin sa paligid na parang hindi gumagad lang ang sitwasyon, ang katotohanan, malapit na ang araw na yon na sinasabi dito. The more we should be excited. Hello? Amen po ba? Tayo bahalang ating hinahanap. Pero sa panahon ng first century, akala nila darating si Lord. Pana, sibat, leon, pugot ulo, hati katawan. Yun lang kanilang harapin para lang makapunta sa gawain. Imagine na, nasa ilalim sila ng lupa para magawain. Hanggang ngayon, archaeology will prove na may mga tinatawag na catacombs na hinukay ng mga Kristiyano during the first century para lang sila magawain at hindi sila mahabol ng mga persecutor. Siguro hindi pa naman natin nagawa yun, no? Mag-underground. Yan, sa mga nasa abroad, Saudi, at pa ba may ganyan, yung kailangan nasa, diba, ito yung building, ang gawain nila dapat nasa pinakadulo-dulo ng building para hindi sila masita ng authorities. At least dito sa Pilipinas, hindi pa natin nagagawa yan. Kaya nga, yung mga negative situation na meron tayo in the past, COVID-19, itong baha, sabi nga ni Bishop, yun yung pagkakataon na pwede natin mapatunayan talaga na totoo ka talaga. Opportunity yon to prove na, yes Lord, no matter what, no matter where, diba yung kinakanta natin, I'll follow you, no matter where, no matter when, diba? Kailan mo mapapatunayan yung kanta na yun? Sa mahirap na panahon, hindi in sunshine. Kundi sa panahon na talagang it will be hard. Kaya sabi dito, huwag nating i-give up. Meeting together, some are in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. And everyone say, Amen. So, look for the fire. Kasi nga kung meron isang bagay na nahirap talaga, yung parang maramdaman mo nag-iisa ka lang. Have you ever felt that way? O ako lang yon? Na Lord, paano nag-iisa lang ako nananawagan ako kahapon tatlo parang kami, parang ilang minuto. Lord, mukhang tatlo lang yata kami magkita-kita dito. Parang may felt so alone. Pero, alam niyo po meron daw isang lingkod ng Diyos sa Bible na naranasan niyo, Lord, ako na lang ayawan na lang. Ako talaga, ang dami, ilang beses na pumasok sa utak ko yan. Tigilin na nga natin to. Mukhang wala naman nangyayari. Parang sinabi ni Elijah, buksan natin sa Bible natin sa 1 Kings 19:14 and verse 18. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Alam niyo po ba na fake news to? Yung sinasabi ni Elijah. Kasi alam niyo po ba yung chapter before this, 1 Kings 18, yung natalo yung mga propeta ni Baal, at ang Israel, ang sinigaw nila, Jehovah God, He is the true God. At ang ginawa nila, ang pinatay nila, yung mga Baal prophets. Pero ang sumbong ni Elijah, Lord, pinapatay nila ako. Hindi sila tumaliwasan nyo. Yun na nga yung pagkakataon na bumabalik ng Israel, tapos sasabihin niya, ako na lang, Lord, ako na lang ang tama. Kaya niya nga lang ito ginawa, di ba? Alam natin, dahil natakot siya sa isang babae lang. Di ba si Jezebel? Anyway, so Elijah thought that he was alone. Elijah thought na nag-isa na lang siya. Elijah thought na siya na lang yung faithful. And I had thought that a lot of times, Lord, ako na lang yata niniwala sa ginagawa ko. Pero ang sinabi ni Lord, hindi, anak. Sabi siya sa verse 18, yet I reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. Meron palang pinapreserve si Lord na katulad din ni Elijah na hindi pa rin bumibigay kay Baal. So ibig sabihin, akala mo nag-iisa ka, pero meron pa rin nilalagay sa puso
ng mga taong minamahal niya ang pagmamahal para sa kanya. Meaning to say, maaaring hindi mo lang alam, pero meron. So that's the purpose ng gagawin natin 90 days. Malaman na hindi ka pala nag-iisa sa pagbabasa ng Bible. Hindi ka pala nag-iisa sa faithfulness sa Bible study. Dalawa pala kayo. Diba? Tatlo pala kayo. Diba kaya nga ito yung purpose na magsama-sama tayo. Kaya nga ito yung blessing na nagkikita-kita tayo na ang pagkakapatid para malaman, hey, buhay ka pa pala. Salamat. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa pala. Kasi nagpapatuloy ka, ibig sabihin, hindi ka namatay sa pagsubok, hindi ka nalunod, hindi ka tumigil, nagpapatuloy ka. Kaya nga ito yung blessing eh. Akala mo walang nabibless sa pagpapashow up mo sa church? Yung katabi mo na-bless dahil nandiyan ka. Yung pastor mo na-bless dahil alam niyang nagpatuloy ka. So, you matter. Mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka kapatid. Amen. Praise God. Palpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tubigin mo na. Kaya kung napapansin, marami kami pinapost na share. Kasi at least malaman namin kami yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi kami nag-iisa. Diba? Parang hindi let's go! Tapos pag likod mo sa katabi mo, sa likod mo, wala ka palang kasama. Nag-iisa ka lang pala, di ba? So, number 2, look for the fire. And that's what I'm doing right now. I'm looking for people who has fire in their hearts. Nasaan na po, as we, probably next Sunday, mag-sign up na tayo ng Covenant. Kung sino gusto mag-take part ng ating 90 Days Fire Challenge starting September. Pero malaman natin yan. At pangatlong gagawin natin pangatlo, is to allocate for the fire. In other words, you invest. You put priority. You put a premium when it comes to God, when it comes to the presence of God. Sabi ng Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, alam natin to, very simple lang. Mas pagbusan natin ng pansin ang mga spiritual na bagay. Let us be more heaven mindful than earth mindful. So, ibig sabihin, yes, kailangan natin mga bagay-bagay na yan sa paligid natin. Lahat, alam natin, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong meron tayo ngayon. Pero, ang mas priority natin, ang Panginoon. Mas priority natin, yung sinasabi ng Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Kaya nga, ito yung I hope next time things like this will happen, let us be challenged and be reminded of this. Now, when it comes sa risk o sa safety ng atin as individuals, at pag-usapan natin yung commitment natin kay Lord, alam natin yan sa mga mag-asawa at sa mga may opisina, you will take risk, di ba? Just to show up, just to get there where you are needed. Diba kasi nga po, isang hamon na I believe even Bishop has given to many of us, I take it as a grain of salt, ibig sabihin I take it positively, na yung challenge sa buhay ay yung when it comes to our commitment, mas papahalagan mo yung para sa Panginoon. Hello, hindi yung para yung sa sarili mo lang. Kasi alam naman natin na the Lord takes notice of that. Ang kinomen ni Lord sa Bible characters, yung Hebrews 11, who by faith, diba? By faith, kahit na mahirap, sumunod sa Diyos, by faith, ay ginawa nila mga bagay na kahit hindi madali, pero sila ay sumunod sa Panginoon. So allocate for the fire. When it comes from when it comes for our God, magbibigay ka ng panahon. Magbibigay ka ng investment. Kung nag-iisip ka ng investment,
yung investment na magtatagal. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. That's the reason why, yan, meron tayong tinatawag na 90 Days Fire Challenge. Ayan. So magsisimula yan sa September, na kung saan we will challenge everyone, lahat ng ma-attend, lahat ng nasa cell group, lahat ng mga cell leaders, at lahat ng mga leaders and pastors. We will level up. Isang bagay na tanda natin, whatever challenges us will change us. Pero kapag hindi nag-challenge sa'yo, hindi magbabago, walang mababago sa atin. Diba? So I want to hear from you. Meron tayong photo booth, hindi lang ito pa-cute na para balagay sa Facebook, kundi isang testimony, challenge accepted. Diba? Yung you will have your commitment sa devotion, commitment sa gawain, commitment sa church, commitment sa maraming bagay na the Lord is leading us up to hey, patunayan mo nga na talagang sa akin ka. So that this 90 days challenge will give us the opportunity. It's something that kapag kinuha natin, ito ay pwedeng makatulong sa atin. So we challenge everyone to grow faithfully, to connect intimately, yan, kay God, sa pamilya natin, at sa ating cell group, to share righteously, even in our giving, in our blessing other people, and to go enthusiastically. Yan, mamaya tayo magsisimula na ang Area 1, di ba? Gusto mauna ng Area 1. Yan, meron ka agad pupuntahan. After this, imagine, ganun ka responsive. Sana lahat ganun, ano? Ayun, sabi mo, sana all. Patutuloy ba mamaya? Anyway, so may challenge na, na tayo ay, hey, baka nakakatuloy na tayo sa ating commitment kay Lord. Kaya nga minsan talagang if you will be just sensitive, somehow the Lord will really allow things in our life para magising lang tayo sa ating mga commitment eh. Kaya ako of course pinagpipigyan natin si Pastor Marcel, pero somehow this gave me some parang pang shake. Hey, o nga pala no, ayun nga pala commitment ko. Baka talaga ngayon this is the best thing that I can do. Of course, I believe that we are going out sa mga nagtatanong kay Pastor Marcel, she's much better right now. Dahil nga nakakalakad na siyang, minsan nagugulat ako, nasa baba na pala siya. O kaya nasa taas na siya, nang hindi ko na inalalayan. So, napakalaki improvement yan as compared sa mga unang araw niya. So, kahit kami, although nainip kami, dahil nga siya mismo gusto na niyang mag-share, pero sabi ko, simulan muna sa Every Gising. So hopefully this week ay makita natin sa Every Gising para alam natin na nandyan pa rin siya. So may 4 na level tayong pagkalalagyan. Sa Spark level, kung natandaan yung 90 Days Challenge, ito yung binago lang natin pangalan. Pero Spark level, Ignite level, a Flame level, and a Blaze level. So ito yung yung umatin sa church, cell member, and then cell leaders, and then yung mga group leaders and pastors. So number 1, how to fan in the flame? Flee from all fire killers. Number 2, look for the fire. And number 3, allocate for the fire. At number 4, manage the fire well. Katulad kanina sa ating sharing, yung apoy para manatili yan, ay kailangan alagaan mo. Para manatili ang apoy sa puso mo, sa buhay mo, inaalagaan yan. Could it be kaya minsan nawawala tayo sa Panginoon dahil hindi mo inalagaan? Diba, parang pag-ibig lang yan, di ba? Sa magkasawa, kapag hindi mo inalagaan yung pagmamahal mo sa asawa mo, sooner or later, you will find out na nanlalamig ka na pala. At yun ang naging problema rin ng mga Christians in the Bible, like the Ephesian Church, napabayaan nila sa sobrang nilang kabalahan. Hello? So, kaya nga, tayo, ang church, ang mga lingkod, we exist somehow na tayo, kalampagin. Baka minsan nakakatulog tayo. Sabi mga sa katabi mo, hoy, gising! O, diba? So, manage the fire well. Dahil nga, para lang tayong manager niyan, pinagpapala tayo ni Lord, pero kailangan alagaan natin yan. Romans 12:11-13. Never let the fire in your heart go out.
Keep it alive. Serve the Lord. So, yung responsibility nito, sa iyo na talaga to eh. Hindi na kay Lord. Kung ibagbabackslide ka, kung mawawala nga pa mo, hindi problema ng Diyos. Diba ito nga yung sinasabi na ni Bishop na, kay Lord wala na problema, given na mabait siya eh. Panahon ng ba, pagpapalain ka niya talaga eh. Pero ang tanong, ano ang response mo? In view of God's mercy, sabi nga ng verse na sinabi natin kanina, ano maging reaction mo sa kabutihan ng Diyos? Tanggapin na lang? Mag-enjoy lang? Pwede ba natin siyang balikan? Na, Lord, sige Lord, kahit mahirap, gagawin ko para sa iyo. Diba? A righteous man, sabi ng Psalms, he who keeps his commitment even if it hurts. Diba? Sana may matagpuan pa rin ang Diyos na kahit sa panahon natin, kahit sa mga kaibigan, kahit na mahirap, mag-show up ka pa rin kasi, hello, may usapan tayo Sana uso pa rin yung tinatawag na palabra de honor. Diba? Word of honor. Na kapag sinabi mo, consider it done. Hello? Diba? Sino yung mga pinapromote ng mga boss nila? Yung pag binigyan ng trabaho, alam niya, nagawa na. Hindi yung nagawa niya kaya. Okay. So, manage the fire well. Verse 12, when you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Share with God's people who are in need and welcome others into your home. So gagawin natin mamaya yan. We will have a second offering para sa ating pag-abot sa mga binaha. Kahit na binaha ka, ayun ang pinakamatinding blessing. Kapag binaha ka, ikaw nagbigay. Dahil mas matindi yun, di ba? Parang Macedonian Christians, di ba? Sila yung pumilit. Pagbigay mo na kami na magbigay. Sabi, out of their extreme poverty, sila yung nagpilit na magbigay. Sana po, meron pa rin ganyang Kristiyano sa panahon natin. And everyone say, so let's manage our fire well. Ingatan mo natin yan. The 90 days challenge will help us do that. Na i-manage natin, na ma-sustain natin yung apoy ng Diyos na meron tayo. At panghuli, elevate the fire as your life theme. Elevate the fire as your life theme. Ilagay mo sa pedestal lang yung buhay na ang tema ng buhay mo ay ang pagpupuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. God is first. Diba ano sabi ni Mayor Isko? God first. Diba sabi mga katabi mo? God first. 1, 2, 3. Amen, diba? So God first. 2 Timothy 1:6. That is why I want you to remember the gift God gave you. God gave you the gift when I laid my hands on you. Now, I want you to use that gift and let it grow more and more like small flame grows into a fire. ERV version ng ating text kanina. Nung sabi ni Pablo, ang galang mong gabi ngayon, itaas mo pa. I-elevate mo pa. Yan ako, isa sa paborito kong grupo sa online, elevation. Kasi yung word pa lang, ipagtaas na, di ba? Na dapat ang goal mo, everyday, tumaas ka ng tumaas sa Panginoon. Di ba? Hindi ka hihinto. Yung alam mo ngayon, dapat i-level up mo. Katulad sinabi ko kanina, kung sa mga gadget, napaka-particular natin na dapat tayo ay tumataas. Diba, sino sa inyo pag tumingin sa cellphone mo, mukhang updated na ako Imagine ano na yung Samsung ngayon? Apple na lang. Ano pinaka-latest sa Apple? XS ba? Apple 14, iPhone 15 na. Tapos yung cellphone mo, 6 pa lang. O baka wala pa. Naintindihan niyo po, di ba? Sinupusan niyo, yung last time na ganyan kayo sa Nokia. Wow, may Nokia na ako. Di ba? Yung Nokia na sumasayaw. Natandaan niyo ba yun? Yung Nokia na sumasayaw, yung 3310, pag nag-vibrate, umiikot. Di ba? Saya-saya natin doon. 18,000, imagine, no? Ngayon, pag meron ka nun, ikaw na lang meron nun. At lahat nag-improve na. Kung sa mga gadget, particular tayo na dapat mag-level up
why not mas lalo sa Panginoon? Why not mas lalo sa spiritual life natin? Na hindi ka manatili sa iyong kalagayan bagkus, you will level up. So, ano yung 5 bagay? Spelling out the word flame, fan into flame. So number 1, flee from all fire killers around you. Letter L, look for the fire. Letter A, allocate for the fire. Letter M, manage the fire well. At panghuli, letter E, elevate the fire as a team, as your life team or the team of your life. Hindi yung mga paborito natin na maging tema ng buhay natin. Diba, hindi yung mga pinapanood natin, hindi abot kayang pangarap, hindi Voltes 5, aray. hindi ko yung mga sinusundan natin, kundi sana po, si Lord pa rin, maging priority natin. So 90 days challenge, fire challenge will help us that, na si Lord ang isipin natin, at least for 90 days, and then hopefully, we will sustain it for the rest of our life. So this morning, let's offer ourselves once again. Sabi ng Romans 12:1, in view of God's mercies, offer yourself as living sacrifice. Sabi ni Pablo, what shall we do then? Na he who did not spare his son, di ba, ay binigyan niyang Panginoon, anong gagawin mo? Ang gagawin lang natin ay suklian man lang to ng ating pagkatalaga, pagmamahal sa Panginoon. And not the past commitment that we have done. Tapos na yun, ashes na yun eh. Di ba, alam niyo po ba yung mga nakaranas natin 1995, ako na-revive noon, abo na yun eh. At sabi ng Bible, kahit yun, alisin mo eh. Start anew, start fresh. Magbigay ka ng bagong firewood that will sustain the fire that God has for you right now. Can you all stand up? Tayo po tayo. There's a song na every time I sing this song, it reminds me of my commitment to God. I give you my heart. I give you my heart. This is my desire. So as we sing this song, it's an old song, pero let's be refreshed with our commitment once again. Habang hinanda natin ating sarili sa communion. Sige, let's close our eyes. Father God, sa umagang ito, just like Timothy, we're hearing your words loud and clear. Now for us to fan into flame, yung apoy na sinimulan mo sa amin, just like Timothy, bata pa lang siya, mayroon ng apoy na nilagay sa buhay niya. Sa pamamagitan ng kanyang lola, pamamagitan ng kanyang nanay, at ngayon kay Pablo, siya nagpapastor, nagpapatuloy at this point na sinulat ito. At ang hamon sa kanya ng Diyos, ng Panginoon, paypayan mo, wag manatili, wag bumatay, apoy na binigay sa iyo. If you look back in your spiritual heritage, salamat sa Diyos, nagpatuloy ang apoy na yan hanggang ngayon. Kaya ang hamon sa atin ng Diyos, huwag mamatay. Kundi ba natin mag-alab to the point na merong mahahawa, to the point na merong mapapapala. Kaya nga meron akong isang malapit sa akin, parang gusto niya mag-give up, talagang I'm praying how I can minister to sa taong malapit sa akin sa buhay. Pero ang word na binigay sa akin ni Lord para sa kanya, maging inspirasyon ka, kapatid. Oo, nahihirapan ka. Oo, parang feeling mo lonely ka. Pero this is the best time for you to light up in the darkest part of your life. Diba? Alam niyo po ba na sa pinagdaanan natin sa baha, sa buhay natin, kahit sa inyong lingkod, this is the best moment that we can really shine in. That we can really recommit our lives. Yes, Lord, I will praise you despite my pain. I will worship you despite my worries.
even in my complaints, the more I will be more committed. Even in my sufferings, I will still sing, Lord. Habakuk 3:17-19. Kahit di magbunga ang mga halaman, kahit parang wala nangyaring di maganda, pero doon ako magre-rejoice. Doon ko pipiliin na lalong sumamba sa Panginoon. Doon ko mas pipiliin na ialay ang aking buhay. So as we sing this song, we look past sa ating mga kalagayan. We look past sa ating paghihirap. We look past sa ating mga kabiguan, sa ating mga kasalanan. Because one thing, God is for sure, kahit sa kabilang natin kakulangan, naniniwala siya that we can make it. That's the reason why, sabi ng Isaiah, kahit naandap-andap na yung apoy mo, hindi pa rin niya papatayin yun. Because He believes in you that we can be much better than what we are right now. So as we sing this song, let's make a commitment to God once again. Sabi ng ating timbers for this band, huwag nating hayaang mamatay ang apoy sa ating altar. So we will build an altar before our front as we lay our lives as an offering to God, as a sacrifice before Him. So we sing this song with a commitment in our hearts. This is my desire to honor you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Now lift your hands, sing it from your heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I give, every moment that I wake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, Jesus. Yes, oh Lord. To honor You, Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you
moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Oh, come on, offer your life. Worship Him from your heart. Oh, with your hands, I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. Give you my soul. Give you my heart. I give you my Give you my heart. I give you my Give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Come on, let's make a commitment before God. In your own words, magkaroon tayo ng words of commitment. Kahit na ikaw lang nakakarinig, ano yung nais mong gawin para sa Kanya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kung kailangan mo humingi ng tawad sa mga pagkukulang, sa nakarang naring nasubukan tayo sa panahon ng baha, sa mga nakarang sitwasyon, but God is challenging you. This is not just another word that we have heard, but this is the word that we have prayed, that to stir up the gift, stir up the flame, stir up the fire in your heart, to spark something inside of you. Now we will start all over again. It doesn't matter. Ang malaga, you hear it, you respond to it, you continue on it and sustain. Magpapatuloy ka, kapatid, sa kabila man ng iyong sitwasyon. So come on, can you just lift our hand kung paano kapag tayo nagbibigyan ng panunumpa sa watawat, sa ano pa mga sinasabi natin,
the more we should do it to our God. That's the point eh. Sa maraming bagay ginagawa natin ito, mas lalong dapat higit sa Panginoon. Kaya nga hindi mo sabihin, asahan ka pa rin. Alam niyo po ba yun? Kaya hindi mo sabihin, the Lord will still look for you. He still expect for you to respond. So you might as well make a decision so that it can help you to fulfill your commitment, for you to do the end of the bargain. God is faithful in doing His part. It's our turn to do our part. Lord, you see our hands right now. We want to fan into flame yung apoy na meron kami. Maring 20 years ago, 30 years ago, 10 years ago, we made a commitment. Inalin namin ang aming buhay. Pero ang tanong, nasaan na kami? Kumusta na kami? And we do hope that you will find us faithful. We do pray that you will find us still thriving kahit na mahirap ang sitwasyon. Lalo sa mga tanong pinagdaanan namin. Nawa ito na yung pagkakataon na mapatunayan namin na Lord, hindi kami bibigay. Kahit na magreklamo na kami, kahit na gusto na namin bumitaw. Pero hindi kami bibitaw, Panginoon. Kasi hindi kami bibitaw sa amin. We've seen that time and time again. We've failed you time and time again, but you never give up on us. You always give us chance for another chance para ipagpatuloy lang aming buhay na maglingkod sa iyo. So Lord, right now, hear the words of your beloved ones, of your sons and daughters, loving you, giving their lives to you. Come on, give your own words. In your mouth, in your lips, or in your mind, just commit your life to God. Ikaw, sarili mong salita. Lord, we commit our lives to you. We give you our hearts. We give you our souls, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, tunay na magpaalab ng namamatay na aming apoy dahil sa minsan sa problema, minsan sa stress, minsan sa pagod, katulad ng nangyari sa amin ngayong panahon ito. But Lord, this time, let your fire just lead us up once again. Pagningasin mo pa rin ang aming mga apoy. Huwag ito mamatay, Lord. We come to the throne of grace. We come to the consuming fire. Ito pinanggagalingan ng aming apoy. We just come to you, Lord. We give our hearts to you. We give our lives to you. A living sacrifice, holy and acceptable before you, Lord. Forgive us for all the things na maaaring nagawa namin against you. But thank God for your faithfulness and your kindness and grace and mercy na hindi mo kami tinataboy, hindi mo kami pinagpapalit, hindi mo kami ginigive up, Lord. Nandiyan ka lang palagi para sa amin. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, sing that song once again. Lord, I give you my heart as we call on the ushers. Habang binibigay, awitin natin ito. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Iba't kay buti ng Diyos, walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay mas
mong walang hanggan, sapagkat sinabi mo hindi iiwan, kahit nasaan pa man di pababayaan. Oh, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala, ang buhay ko ay paganda ng paganda, pagkat si Jesus ay kasama.